Okay, maayong buntag ka natong tanan mga kaigsuonan ini nga kapuntagon. Ana usab kitay pagtukion no nga pinakamahinungdanon ug pinakamatulun-anon gyud kaayo nga pagtulun-an nga akong pagkadadon diha kaninyo. So dili ta maglangan no kay kining apas ta sa panahon nga diin kining mga orasan nindot kayo kay walay tugaw no ang ato ang palibot no dili kayo siya banha. So ato ning pahimuslan nga kahigayonan. Na atong pagatulan karon ang kini naisulat sa Ephesians 6:10-18. Atong basahon na diha. Naghisgot ang Biblia, ang balaang kasulatan nga diin si Apostol Pablo nagpahingmangno sa mga katawhan sa Dios tungod lagi kay nagkaanam og nagakaanam og kadautan ang mga tao ni atong panahon na pa lang sa iyang panahon no. Unsa nakakaron samot na no. So sa maong nga pagkaagi miingon si Apostol Pablo sa Ephesians 6:10-18 miingon siya nga yung encourage ang tanan ng mga Kristohanon, mga Kristiyano to be strong in the Lord. Kinahanglan magmalig-on diha sa Ginoo. So agig dugang miingon pa siya nga equip themselves spiritual to stand against scream of the devil and spiritual forces of evil. So muna nahitabo nga kuan mo dago na kining naan mo sa kining gubat sa espirituhanon nga bahin karon. The spiritual warfare ta karon. Ini karon gikan kanadto hangtod karon. So muna mingon siya equip themselves the spiritually to stand against enemies schemes of the devil. So muna giingon ni Apostle Paul. This passage no yung si Apostle Paul sa mga passage emphasize that the struggle is not against physical adversaries. Dili ni yung physical nga kining pagpakig-away adversaries no. So, dili naata sa spiritual but against spiritual. Moingon ni Apostle Paul. So ano may giingon niya? Isulob ninyo pat the whole armor of God. So doon na mga kining hinagiban nga giandam ang Dios para iyang iapod-apod ka nato nga mga katawhan sa Dios, nga mga sundalo ni Kristo. Doon ay mga hinagiban nga iyang ipasulob ka nato matod pa Apostol Paul. So ingon siya, but the whole armor of God. So doon ay mga armor, mga hinagiban no. So unsa man kini? Ining nasulat sa Ephesians 6 verse 14 ug kini gitawag og the belt of truth, kining bakos sa kining kamatuoran. The belt. Dayon sa Ephesians 6:14 mao gihapon nga verse giingon po siya the breastplate of righteousness. Kini sa may breastplate kini sa dughan nimo ibutang
of righteousness nga pagkamatarong. And then, sa mao gyapon sa Ephesians 6 verse 15, shoe of the gospel of peace, no? Sapatos sa maayong balita ug kalinaw. No? Natay shoes, natay sapatos, kompleto ta no. Dayon Ephesians 6:16, shield of faith, kini bitang salipdanan, kini doon bitaw tayo sulod itong kamot nga amoy atong isagang, itong isalipod sa itong laom. So muna siya gitawa og the shield of faith, salipdanan sa pagtuo. Aron ang imong pagtuo dili matandog na. No? Dayon ang Ephesians 6:17 naghisgot didto og helmet of salvation, kining kalo, no? Sa kaluwasan. Ato ni tagsa ang hubad niya. So, ang sunod katapusan nga pinagiban nga iyang ipahatag kanato. Sa Ephesians 6:17 mabasa nato, the sword of spirit, espada sa espiritu. Doon na tayo mga hinagiban di ay nga angay natong mahibaluan nga angay sab natong isulob niining atong kapanahonan karon. Samlit kay niya kita sa panggubatan sa espirituhanon nga bahin. Okay. Arita sa the belt of truth, no? Kini bang bakos sa kamatuoran. Bakos sa pagkamatuoran. Ang bakos sa kamatuoran signifies living in truth and protecting oneself from deception. Kining nagprotect na to alang sa kaning itong linglahon bitaw ta. Una siya mo protect sa kanang mga paglingla sa atong kaaway. Ug ang ikaduha, the breastplate of righteousness, kining diri sa atong dughan itaod, no? Kining breastplate para dili maunsa atong dughan. This refers to the righteousness of Christ, ang pagkamatarong nimo diha sa Ginoo, which guard the heart against accusation and secure one inner being from spiritual attack. So, nagkuan kining mo kini siya nga nag-guard kining sa atong kining breastplate, mo kini mag-guard sa ato ang kasing-kasing against accusation nga bitang akusahan ka bitaw og sala nga wala nimo buhata, akusahan ka og mga binuhat nga wala nimo buhata. So muna siya mo guard siya. Dayon atong basahon pag tiwas, secures one inner being. So kini ang ato ang kini ang atong heart mo ni sa inner being, kini atong iyang panalipdan sa atong breastplate nga kining dili tama lingla, dili ta magpadala, di ta magpadala o magpasuko tungod kay kana gibuhatan ka og sala, gibuhatan ka og butang-butang istorya bisan wala nimo buhata kana mo na siya mo guard, dili ka mo kuan na yun, dili ka mo react na yun. So yun na ang usa ka kining attitude of the Christian. So yun na dili ka mo kuan, dili ka mo react na yun. Yun, tawanon naman pero kinahanglan doon na tayo self-discipline.
paglikay sa atong kaugalingon nga unta dili ta mahitumpawak sa daotan kayo. Ato nang tumanon, mapatigbabaw ang atong pagkatawhanon diha mapilita sa gubat nga atong giapilan karon. Sige ingon ni Apostol Paul sa kuan Ephesians nakalimot lang ko sa kuano sa bersikulo ingon siya nga kuan kini I finish the good I put the good fight. Nakumana siya sa maayong pagpakig-away. So yun na. Yahan ang ikuan sa yahan ang gisulat. Tungod kay murag hapit naman gusto siya mataliwan ato nga time si Apostol Paul. Okay. Karenta. The issue of the gospel of peace kining sapatos sa maayong balita o kalinaw. This represent being ready for the messages of peace found in the gospel. Ginagatong sapatos shoe of the gospel of peace aron ready tang mulakaw moadto sa mga lugar nga angay na to adtuan aron maka pamantala ta didto sa maayong balita o ipakaylap nato ang kalinaw sa Ginoo. So yun ana ang usa sa mga atong mo nang miingon sa Apostol Paul, but the whole armor of God isulod ang mga kuan tibuok na hinagiban sa Dios. Usa na sa mga atong gibasa no. Okay. Ari na punta sa Imanda man ta sa shoes no. Ari na punta sa helmet of salvation kining kalo. So kining kalo mga kaigsuunan helmet of salvation. This protect and signifies the assurance of salvation. Iyang protektahan, mo protect na to sa ug mo assure sa mahitungod sa kaluwasan. Yang i-signifies ug iyang i-assure ang kaluwasan. Kung asa man ta naghimutang. Sige na muna no ang usa sa mga inagiban sa Diyos nga angay na itong isulod ni ining atong kapanahonan karon. You warriors o the spiritual warriors nagsugod na kaniadto pa hangtod karon wala pa mahuman. No? Okay. These words of the Spirit, kini mabasa nato sa Ephesians 6:17, no? This is the offensive weapons representing the power and authority of God's word against spiritual adversaries. Ayun na rin. Offensive. Muni mong i-attack. I-offense. Weapon. Muni weapon mong i-attack. Representing the power and authority of God. Kining gahom o ang kining authority. Ang kadumdum sa Mateo 28:18 pa ingon sa 21 atong basahon. Diba miingon si Christ ato nga kuan kani panglakaw kamo sa tibuok kalibutan. Iwali ninyo ang maayong balita. That is direct command of Jesus. Iwali na to. Kaya nga naman, miingon siya, kanako gikahatag ang kagahom ug ang authority. Naa na kaniya ang kagahom ug ang authority. Nagikan sa aman. Sumuna misugo dayon siya, kuman dayon siya
sa iyang mga apostol na panglakaw kamo sa tibuok kalibutan, iwali ninyo ang may balita sa pagpanudlo kanila sa ngalan sa Mansa Anak sa Espiritu Santo. Muna yung ingon ni Jesus Christ ang iyang sugo sa iyang mga apostol kaniadto. Ug hantod karon wala na mawala ang mga sugo. Kanunay nang ginahimo na to. Gani, one of the signs sa iyang hapit na pagbalik niya, kani mga gubat. Mayroon siya, kadungog ka mo mga gubat, kadungog ka mo mga lino. Apan dili pa ka na mao ang panahon sa iyang magbalik. Pero that is a sign nga hapit na siya mabalik. Kaya ang giingon gid sa Mateo nga kung mukaylap ang maayong balita sa tibuok kalibutan, wala na tayo magbalik siya. Pero wala pa makakaylap. Kaya mahibaluan na to ang North Korea, wala pa man na sila yung Bible, wala pa na sila kabasag kung kinsas Jesus Christ, wala pa na sila kaila. Sa Yugoslavia, maugi hapon, dakpon ang mga magbasa-basa kag Biblia dito makitaan ka, dakpon ka. Sa Korea, grabe, kay kuan, subject to date yun. No? Ang silot niya ito kung makitaan ka na magbasa kag Biblia. So kung maabot ang time nga mabaniog na sa tibuok kalibutan ang maayong balita, mubalik na atong Ginoong Jesucristo na aron sa paghukom kanato sigon sa atong pinuhatan. So salamat kayo no niini nga kining kapuntagon nakahuman na usab kita o kining hamubo nga pag kining tuon sa pulong ug manginaot ko nga dili ninyo kalimtan pagsulod ang tibuok hinagiban sa Dios no. Yan ang gisulti diri kung unsa na nga mga hinagiban. But the whole armor of God. Dagan salamat o ang Diyos mga panalangin sa iyang pulong.